Ka-MB eh medyo yung mga itlog, ayan, sunod-sunod ang mga ulan. Ano nangyari? Ayan puro putik mga ka-MB. Ayan ito yung pinanggalingan nila. So ngayon lilinisin natin. Tapos etong mga ganito mga ka-MB, huwag nyo na ito isama. Luto nyo na lang to. Etong mga ganyan yung mga nalamigan na sa putik, tanggalin nyo. Ayan, huwag kayong mag-alala, mangingitlog pa naman ang ang inyong mga bibe. Yan, yung medyo maputik na talaga. Ayan, tanggalin nyo na. Kesa patagalin nyo pa, masisira lang yan. Nalamigan na kasi yan sa putik. Ayan, ayusin natin yung pugad nila para hindi na nagpuputik. So ito yung mga gagawin natin pugad, yung mga sobra-sobrang lang lalagyan. Ito mga case, ayan, ayusin natin para hindi na maputikan. Kasi nung mga nakaraan, hindi ako makalabas kasi may sugat ako sa paa. Hindi ko sila maasikaso. And mga ka-MB, may bandage pa nga iba ako. So ngayon, may time tayo, ayusin natin. Saka busy rin sa trabaho. Ayan, dito. Ayusin natin. Mamaya update ko kayo. Ayan, mga gantong itlog, wag nyo nang mga ka-MB, wag nyo nang palimliman. Wag kayong manginayang, mangingitlog pa naman yan ulit. Ito nga pala yung mga pato natin. May nabili ako dito mga ka-MB. 3 barako. Ayan mga matured na barako na. May nagtinda lang, dinala lang sa atin. So alam nila yung kahinaan natin na mahilig tayong mag-alaga ng pato. So ang dami ko ng barako dito, 4 na. Tapos yung inahin namin 2 lang. So ang gawin namin dito, baka ipagpalit na lang namin ang inahin. Pagpalit ng inahin kaya syempre pag may okasyon, dalihin. Hindi naman sila nag-aaway-aaway. Ito yung mga barako na to bata pa lang daw magkakasama na, sabi ng may-ari. Kaya hindi sila nag-aaway-aaway. Maging itong original kong barako, hindi naman sila inaano. So wala namang gulong nangyayari. So ito talaga. Tapos meron tayo dito binatilyo. Ito binigay lang rin to. Tapos ito talaga yung breeder natin, itong 3. Itong itim na may puti sa ulo, tapos yung 2 abuhin. Ayan gaganda ng kulay. Yan yung mga nangingitlog, sabay sila nangingitlog mga ka-MV. Ayan. Tapos ito yung mga 3 barako bago. Ayan mga ka-MV, ito yung pinapakain ko. GMP3 na pellet. Tapos ayan, unlimited sa kanin Nakita nyo yan, dami namin kanin dyan. So unlimited ang pagkain nila, hindi ko ginugutom yan. Para magandang katawan, saka malakas mag-breed. Ayan, para mabilis ang paglaki. Tignan nyo naman yung nung unang binlog ko tong barako na to, manipis pa yung katawan niya. Ngayon ang lapad na ng katawan Ang laki ng pinagbago. Saka alam mo, makintab yung balahibo, maganda balahibo. Ayan mga katangian ng malulusog na bibe o pato. Ito mga to, bagong dating, ang papangit pa ng balahibo. Ayan, tignan nyo. Lalo ito, ang pangit pa ng balahibo. Buhol-buhol na marumi, walang kakintab-kintab. So ikumpara nyo naman dito, ganda ng balahibo. Ayan ang lapad ng katawan. Tapos ang kintab ng balahibo, alagang-alaga. So ito, ganun din yung gagawin natin dito sa brown, sa puti, saka dito sa black and white. Ito na nga pala yung inaayos kong pugad mga ka-MV. Ayan, okay na muna siguro yan. Mataas naman tong lugar na to kumpara dito. Ayan, bumaha na dito sa mga paligid, pero ito nakataas pa rin. Kaya wala tayong pag-aalala na mababasa yung mga itlog. Ayan, napabayaan lang talaga. So ngayon ayusin na natin. At ito mga itlog na ito mga ka-MV, magaganda siguradong lalabas dito. So ayan, magagandang klase. Malalaki. Ang magulang magaganda, saka malalaki. Itong mga magulang Ayan malaking inahin. Ayan Ayan, malaking barako. Magaganda yung kulay nila. Ayan mga ka-MV, okay na. Malinis na yung mga itlog. Tinanggal ko na yung mga dalawang pugad dyan. Ayan, tinanggal ko na yung marami. Yung mga tinira ko na lang yung malilinis. So sana mapisaya mga yan, para makapag-breed tayo na magaganda-ganda. MV, bago ko tapusin yung vlog, ayan, pa-subscribe naman sa mga bago nanonood sa atin. At kung may mga tanong kayo, post nyo lang dyan sa comment section. Iga-guide ko kayo sa pag-aalaga ng mga pato. Salamat po.